Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila iba ang pananaw ng China sa nangyayari ngayong kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo at hindi pa din umano katiwa-tiwala ang kanilang nagiging mahakbang. Ayon kay Joe Biden, ang Pangulo ng Estados Unidos, itinuturing pa din niya si Jinping bilang isang diktador, kaya naman humihikayat pa ng maraming mga bansang kaalyansa ang Estados Unidos at pinapalakas pa nito ang kanilang puwersa laban sa China. Sa ngayon, mas pinaigting pa ng Estados Unidos ang kanilang impluensya sa Indo-Pacific, partikular na sa ating bansa. Ang Pilipinas ngayon ay napakalaki ang papel para sa pagnanais ng Estados Unidos na maungusan ng China sa Asia. Pilipinas ngayon ang siyang bida para sa bagong game plan ng Amerika kontra China. Marami man ang tumututol sa pagdaragdag ng Enhanced Development Cooperation Agreement sa bansa ay natuloy pa rin ito. Ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines, palaki ang pakinabang hindi na lamang ng mga sundalong Pilipino kundi maging ng bansa sa pagtatayo ng Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas. Ang unang 5 EDCA sites ay ipinwesto sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Habang ang bagong 4 naman ay pinwesto sa Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Nilinaw ng Amerika, Pilipinas pa rin ang nagmamay-ari ng mga pasilidad na ilalagay nila sa lugar. Gagamitin lamang umano ito ng mga sundalong Amerikano na nagsasanay sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, EDCA is a cooperative agreement that enables rotational activities. And so it's a key pillar of training and opportunities to strengthen our interoperability. And it also provides us the ability to respond effectively to humanitarian issues and also disaster relief and other types of crisis. Subalit nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites ay baka madamay na din ang Pilipinas sa potensyal na military conflicts sa Taiwan Strait. 3 sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi gagamitin ng mga EDCA sites sa pag-atake kanino man, kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang maitutulong ng mga EDCA sites sa bansa, gaya na lamang ng mabilis na pagresponde ng mga Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakop sa Pilipinas. Nababahala ang mga eksperto na posibleng mas tumaas pa ang tensyon sa South China Sea kung itutuloy ang plano ng pagdaragdag ng mga lugar na pagtatayuan ng pasilidad ng Estados Unidos sa loob ng mga kampo ng militar. We can use this jointly only for emergency purposes, meaning if there could be a strong typhoon, a calamity, or when there is an actual aggression, because this is under the ambit of the Mutual Defense Treaty. Nag-uusap na ang mga opisyal ng bawat bansa kaugnay dito na pinapayagan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, at ayon sa isang dating hepe ng Intelligence of the Armed Forces of the Philippines, ay naniniwala siyang madadamay lamang ang Pilipinas sa pagitan ng iringan ng Amerika at China.
Tiyak umanong aalma ang China dahil sa ituturing nila ito bilang forward-basing strategy ng Amerika para maipwesto ang puwersa at mga armas nito sa rehiyon. Maiipit umano tayo sa gitna at magiging battleground ang Pilipinas kagaya na lamang umano ng nangyayari ngayon sa bansang Ukraine. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pa at nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Nauna nang kinumpirma ni na Defense Officer in Charge Yusek Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na 5 karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika sa Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang mga dagdag pasilidad na ito, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea, sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. Una na ding iginit ni Faustino na ang mga pasilidad ng Amerika na nasa loob ng mga kampo ng AFP ay hindi mga base militar. We're not building bases. We're not allowed to. The Constitution specifically states that foreign military bases is not allowed in the Philippines. What we have are EDCA sites. This is Enhanced Defense Cooperation sites that we use for training facilities, warehouses. Binigyang din ng tagapagsalita ng AFP na ginagamit din ang mga ito kung may joint military exercises tulad na lamang ng balikatan. Ang purpose naman dyan ay para gamitin nga sa tuwing mayroong gagawin mga exercises. And it can be used as parang lalagyan ng kanilang mga supplies na kinakailangan. There's nothing suspicious or anything like that, but purposely para sa ating mga pagsasanay sa US Forces. Nilagda ng EDCA noong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Napapaloob sa kasunduang ito ang pagtatayo ng military facilities ng Amerika at paglalagay ng kanilang mga gamit, sasakyan at mga tropa pero on rotational basis. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino at isa dito ang tinawag na Cope Thunder 2023 o Air Force to Air Force exercise. Ayon sa Philippine Air Force, nasa 10 klase ng air assets ng Amerika ang kasali sa pagsasanay, kabilang na ang F-22 Raptor ng US Air Force. To hone our expeditionary skill set and to become more interoperable, of course our bigger strategic goal is to keep our Indo-Pacific region open and free. These ready, capable combat forces serve as a deterrent to our aggressors and show our commitment to work to provide a peaceful and sustainable environment. Sa kabila nito, muli na namang nagkaroon ng pirmahan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas noong nakaraang araw lamang. At ito ay tungkol naman sa pagkakaroon ng nuclear technology ng Pilipinas. Ano nga ba ang nilalaman ng bagong kasunduan na ito at ano ang kahalagahan nito para sa Pilipinas? Ayon sa kasunduan na ito, hindi na malayo para sa Pilipinas ang paggamit ng nuclear energy bilang isa sa maaaring mapagkunan ng supply ng kuryente. Sa ilalim ng kasunduan na ito, o ang 123 Agreement, maaari nang mag-export ng nuclear technology ang Estados Unidos sa Pilipinas. Sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, nilagda ng Nuclear Cooperation Agreement o ang tinatawag na 123 Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa panig ng Pilipinas ay lumagda si Energy Secretary Rafael Lotilla, habang sa panig naman ng Amerika ay lumagda si US Secretary of State Antony Blinken. Sa ilalim ng kasunduan ay maaari nang mag-export ng Estados Unidos sa Pilipinas ng nuclear materials at technologies kabilang ng nuclear fuel, reactors, equipments at special nuclear materials. Ayon sa Amerika, malaki ang maitutulong ng nuclear energy sa Pilipinas para matugunan ang pangangailangan ng supply ng kuryente para sa lumalaking populasyon. As peak energy demands are expected to nearly quadruple in the Philippines by 2040, nuclear power can consistently produce enough energy to meet communities' critical needs without emitting more greenhouse gases. In a nation of more than 7,000 islands, small modular reactors, some just the size of a city bus, can generate energy locally and conveniently.
Umaasa si Pangulong Marcos para sa agarang pagpapatupad ng kasunduan at agad na mapabilang ang nuclear energy sa mapagkukunan ng enerhiya sa ating bansa. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Hindi na lamang tungkol sa power generation ang nilalaman ng nuclear cooperation. Makikinabang din dito ang sektor ng agrikultura, health at water management. Bago pa ito, lumagda sa cooperation agreement ang Manila Electric Company o Meralco at Ultra Safe Nuclear Corporation para sa pagsasagawa ng pag-aaral kaugnay sa posibleng pagtatatag ng nuclear energy system sa bansa. Ito ay sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco sa United States. Sa ilalim ng partnership agreement, magkakaroon ng pre-feasibility study sa posibleng pagtatayo ng micro-modular reactor sa Meralco sites na nakikitang nakapagbibigay ng abot kaya at maaasahang power access, partikular sa mga lugar na hindi naaabot ng kuryente. Aalamin din ang lawak ng posibleng epekto nito sa kapaligiran, lipunan at ang magiging capital expenditure at operational costs. Inilarawan naman ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng opsyon sa malinis at sustainable energy para sa Pilipinas. Nakalinya rin umano ito sa commitment ng bansa sa pagpapababa ng greenhouse gas emissions at pagpapalakas ng resilience laban sa climate change. Tila sunod-sunod ang ginagawang pagtulong ng Amerika sa ating bansa. Ito'y dahil na din sa mahalagang Pilipinas para sa Estados Unidos. Bukod sa nagkaroon na ng malalim na relasyon ng Pilipinas at ang Amerika kahit na noon pa man, nakikita ng Estados Unidos na ang Pilipinas ay magiging strategic location kung sakali na magkaroon man ng malaking kaguluhan. Ang masamang naidulot ng mga ito ay ang malinaw na pagpanig natin sa Estados Unidos sa mata ng mga kalaban nito. Mahalaga para sa atin na maging neutral pagdating sa mga geopolitical concerns. Lingid sa kaalaman ng marami at ayon sa ilang mga eksperto, ginagamit lamang tayo umano ng mga Amerikano bilang estasyon upang makapaglunsad ng iba't ibang kaguluhan sa mundo. Mula dito at sa kanilang embahada ay nagkaroon sila ng impluensya sa ating gobyerno. Ang pagkakaroon ng dayuhang base militar sa loob ng alinmang bansa ay isang malinaw na katibayan ng kawalan ng soberanya nito at ang sinusunod ninyong pinuno ay isang puppet lamang. Kung ikaw Paps ang tatanungin, payag ka ba sa planong ito ng Amerika ng pagkakaroon ng nuclear technology sa bansa o magiging banta lamang ito para sa ating kaligtasan? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po! Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!